Sa interview ni Senador Ping Lacson ngayong araw sa DZRH, ibinahagi ng senador na si Senate President Win Gatchalian mismo ang nagpanukala na dapat si Chis Escudero na isang abogado ang maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Pionatic Sara Duterte. Totoo yan. Actually, original idea niya yun eh. Siya ay nag-float na mas mainam kung abogado, kung lawyer. Kaya initially, talagang pinag-iisipan namin sino sa kanilang dalawa ni Senator Kiko. Kasi dalawa lang naman silang lawyer sa majority block. Opo. So, yun. Hanggang napag-usapan na nga na ako yung naatasan para mag-nominate. So, at tinaasahan namin, magkakaroon talaga ng pagtutol na manggagaling sa minorya. Expected na namin na maraming mga i-motion o kaya isa-suggest o kaya i-take up sa impeachment trial na tututulan ng minorya. In-anticipate na namin yun eh. So, yun. Mas mainam talaga yung lawyer kasi rules of court yung i-apply mo. At nakita naman natin yung competence, yung pagiging handa at pagiging competent ni Senator Chis bilang presiding officer. At hindi lang naman ito ako yung nakaka-observe, kundi pati mga mamamayan na rin na nagmamasid, nanonood sa impeachment trial. Alam naman natin, wala naman siguro. Isa lang narinig kung para nag-criticize si Attorney Panelo. Expected din naman yon na hindi mo rin naman masasatisfy lahat. Pero by and large, generally at saka overwhelmingly, sumasang-ayon sa ginagawa o sang-ayon sila sa ginagawa ni Senator Chis Escudero. Subalit dahil may mga nag-question umano sa Supreme Court sa paghalal ng Senado ng presiding officer, iginiit ni Lacson na tama ang naging desisyon nila at ipaubaya na lamang sa Korte Suprema ang pinal na desisyon. Isa lang pinggagalingan nagko-question eh. Pag nakakarinig ako ng mga interviews ng mga constitutionalists, yung mga legal experts, mga professor sa law professor sa UP, kung saan mga paaralan, nagkakaisa naman sila na talagang hindi naman talaga kailangang Senate President ang maging presiding officer. So, wala sumasang-ayon sa kanila. Actually, wala pa ako narinig na interview ng mga talagang may alam sa batas at saka sa konstitusyon na sumasang-ayon doon sa mga nag-object o kaya tumututol doon sa pagiging presiding officer o paghahalal namin ng presiding officer. Huwag na natin sabihin yung mga personalidad. Basta't yung the mere idea ng paghahalal ng presiding officer na hindi Senate President, nagkakaisa naman yung mga maalam sa konstitusyon at saka maalam sa batas. Pero parang on cue yung pag-file ni Attorney Torreon after mag-object sa floor o doon sa trial mismo si Senator Alan, parang on cue, after a few days, eto na, nag-file na nga ng petition sa Korte Suprema. Pero pagpaubayan na sa Korte Suprema, sila naman yung may karapatan na mag-interpret ng konstitusyon pag may usaping ganyan. Actually, dalawa lang naman ang tumutol, yung magkapatid na Cayetano hindi ba? Yung iba naman, wala naman na kami naririnig. Maski nung nag-caucus kami, kasi all senators caucus kami 1 week before magsimula yung trial, dalawa yung nag-attend sa kanilang grupo, si Senator Legarda, Senator Robin Padilla. Hindi nga na-take up yan wala kami narinig na pagtutol man lang na of course hindi pa naman namin na-take up o hindi pa na-elect si Senator Chis noon, pero medyo alam na rin naman nila na hindi yung Senate President ang magpipreside. Binunyag pa ni Lacson na may umano'y ginawang maneuver o tangkang pambabraso ang minorya na pinangunahan ni Senador Loren Legarda. Pero hindi yan ang main issue Actually, ang pinakiusap nila noon kasi pinadala nila kami noon ng parang letter, parang resolution, hindi naman resolution, pero parang sulat, draft na sulat papunta sa Sandigan Bayan at nakapirma dahil lahat doon yung miyembro ng minority. At pinapag-usapan kami ni Senator Loren kung pwedeng magpirma kami. Nagpadala umano ito ng liham sa mayorya upang hilinging pirmahan at ipadala sa Sandigan Bayan. Layon umano ng liham na hilingin na payagang dumalo sa trial ang mga nakakulong na senador. Ngunit tinutulan umano ito ni Lacson. Ako nga yung unang-unang tumutol doon. Sabi ko, hindi maganda kung tayo bilang impeachment court o bilang Senado
susulat sa Sandigan Bayan para payagan yung ating kasama. At that time, si Senator Estrada pa lamang yung nakakulong. Sabi ko parang hindi maganda pangitain na nangimasok tayo sa judicial process. So, yan din ngayon ang iniraise ni Senator Alan doon sa nung nasa trial na kami. Opo. Nag-motion siya kung pwede kaming sumulat sa Sandigan Bayan. Pero yun nga, na-overtake na rin ng development kasi nagpal din pala ng motion si Senator Estrada. Actually, yun ang idea namin nun eh. Sabi namin, ang maganda dyan, yung lawyer ni Senator Yes. Jinggoy, ang mag-file ng motion, hindi yung impeachment court. Kasi para tayong, nag-i-interfere doon sa Sandigan Bayan. Hindi daw sumasang-ayon si Lacson na dapat umattend sa impeachment hearing ang mga nakakulong na senador na sina Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Yung pag-attend nila, hindi ako sang-ayon kasi ang jurisdiction nila nasa korte eh. Wala na sa Senado eh. Oo. Tungkol naman sa 2/3 na threshold, sumasang-ayon naman daw si Lacson na dapat 24 daw ang base number o threshold. Pero yung 16, sumasang-ayon ako doon. Ano naman yun eh, inqualify ko naman noong tumayo ako dahil hindi ko kino-question yung 16 na threshold. Ang tinatanong ko lang, kina-clarify ko kasi nakapaloob doon sa opening statement ni Senator Chis yung sinabi niyang 16 yung dapat yung boto, yung 2/3. Hindi na pahayag yun. Ruling na yun ng impeachment court. Pero Na dapat yung 2/3 2/3 ng 24. At ako, ganun din yung aking pananaw. Opo. Kasi hanggang ngayon, miyembro pa naman sila. Kasi pag sinabing all members of the Senate, that's 24. So, at binanggit pa nga ni Senator Escudero noon, I think inulit niya doon sa kanyang opening statement, na yung issue pa nung panahon ni naging Vice President Gloria Macapagal Arroyo, dahil senador siya, umakyat sa bilang Vice President, nabakante yung isa, so 23 lang yung senador noon. At talagang hindi na member noon si Vice President o naging President Gloria Macapagal Arroyo. Pero ang decision pa rin ng Korte Suprema, 24 pa rin yung base number. So pero alam mo naman ang jurisprudence, di ba? Paminsan-minsan, pagka may mga bagong circumstances, nagbabago din. So it's up to kung sino man yung interesado para linawin o questionin sa Korte Suprema yung threshold na bilang, karapatan nila yon at karapatan din naman ng Korte Suprema na interpret yung ating saligang batas.